Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito na pinagpala niya na ah, ako po ay narito at nagsasabik ako na makasama kayong muli sa bawat isa po na nakakarinig ng aking boses ay mabuti-buti na po pakiramdam ko. Hindi po kagaya noong dalawang Sabado na tinulungan ako ni Bishop Armando para sa mga bagay na ito na ginagawa natin, ang morning devotion. At pinagpalang umaga po sa bawat isa, purihin po ang Panginoon. At tayo po ay magpapasimula na sa isang panalangin. Aming Ama at aming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo bilang iyong bayan, bilang iyong anak na nagpapasalamat sa magandang araw na ito na kami ay muli mong ah, pag-iisahin sa aming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Salamat po sa paghipo mo sa aking lupang katawan na ako ngayon ay narito sa iyong banal na presensya at makikipagkaisa sa aking mga kapatiran, sa aking mga kamanggagawa, sa iba't ibang lugar, Panginoon. Samahan mo po ako, pangunahan at pagpalain mo ang iyong salita na aking babasahin. Purihin po ang Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay babasa sa Exodus 25, talatang 1 hanggang 39 po. At ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulay sa ating morning devotion ay ang kahalagahan ng tabernakulo bilang sentro ng pagsamba. Purihin po ang Panginoon. Yun po ang pamagat at eto na po tayo. Ngayon ay babasa tayo mula 1, 2. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na maghandog sila ng kalob sa akin at tanggapin mo ang mga buong pusong inihandog nila. Tres na po, ito ang kanilang ihahandog, ginto, pilak, tanso, apat na lanang kulay pula, kulay ubi, at kulay um, una po sa 4, sorry po. Lanang kulay asul, kulay ube, at kulay pula. Mga telang lino at hinabing balahibo ng kambing. Panglima po at pang-anim, balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula. Mainam na balat at kahoy na akasya. At pang-anim po, langis para sa ilawan at pabangong panghalo para sa langis na pampahid at para sa insenso. Pang-pito po, maghahandog din sila ng mga alahas na purnalina. Wow! At mga mamahaling alahas na pampalamuti sa ipod at sa pictorial ng pinakapunong pare. 8 at 9, ipagpagawa mo ko ng sanktuaryo na titirahan kong kasama nila. Pang-9 po, ang sanktuaryo at ang lahat ng kagamitang ilalagay roon ay gagawin mo ayon sa planong ibibigay ko sa iyo. Pang-10 po, gumawa kayo ng isang kaba na yari sa akasya. Pang-11 metro ang ulitin ko po. Gumawa kayo ng isang kaba na yari sa akasya. 1 metro ang haba, 7 metro ang luwang at 7 metro ang taas. Balutin ninyo ito ng lantay na ginto. Wow, praise God. Sa loob at labas, ang mga labi naman ay lagyan ninyo ng muldurang ginto. Pang-12, gagawa rin kayo ng 4 na argolyang ginto na ikakabit sa 4 na paa ng kaban
Tigalawa sa magkabila. 13 na po tayo, 13, 14. Gumawa rin kayo ng kahoy na pampasan na yari sa akasya. Babalutin din ito ng ginto, pang 14, at isuot ninyo ang mga ito sa mga argolya na sa magkabilang gilid ng kaban upang maging pasanan nito. 15 po at 16, huwag ninyong aalisin sa argolya ang mga pas pasanan. Ang 2 tapyas na bato ng kasundo ang ibibigay ko sa iyo ay ilalagay mo sa kaban. 17 po, gumawa ka ng luklukan ng awa na yari sa purong ginto. Ang haba nito ay 1 at 1 metro at 7 metro naman ang luwang. Lalagyan mo ng 2 kirubing ginto ang 2 dulo nito. 11 tig-isa sa magkabilang dulo. Ihinang ang mga kirubin upang ito at ang luklukan ng awa ay maging iisang piraso. 20, gawin mong magkaharap ang 2 kirubin na parehong nakatungo at nakabuka ang mga pakpak na nilulukuban ang luklukan ng awa. 21 na po, ilalagay mo ito sa ibabaw ng kaban na kinalalagyan ng 2 tapyas na bato ng kautosang ibibigay ko sa iyo. Doon tayo magtatagpo, hallelujah. Sa luklukan ng awa, sa pagitan ng 2 kirubin, doon ko ibibigay sa iyo ang kautusan ko sa mga Israelita. Gagawa ka rin 23 at 24. Gagawa ka rin ng isang mesang yari sa akasya na 9 metro ang haba, 5 metro ang lapad, at 7 metro ang taas. 24, balutan mo ito ng purong ginto at piligiran mo ng muldurang ginto. Wow! 25 at 26, lagyan mo ang gilid nito ng sinepa. Ano kaya yung sinepa? Na singlapad ng isang palad at paligiran din ng muldurang ginto. 26, gumawa ka ng 4 na argolyang ginto at ikabit mo sa 4 na sulok na sa may tapat ng paa nito. 27, 26. Ang mga argolyang pagkakabitan ng mga kahoy na pampasan ay malapit sa sinepa. Okay. 27, 28. Ang mga argolyang pagkakabitan ng mga kahoy na pampasan ay malapit sa sinepa. 28, gumawa rin kayo ng pampasan na yari sa akasya at babalutin din ito ng ginto. Tayo po ay nasa talatang 29. Gumawa rin kayo ng mga kagamitang ginto, plato, tasa, banga, at mangkok para sa mahandog na inumin. 30 na po tayo. Ang mga tinapay na handog ninyo sa akin ay ilalagay ninyo sa mesa sa harapan ko. Tayo po ay nasa 30 na.
Ang mga tinapay na handog ninyo sa akin, hallelujah. Ready? Yeah. Uulitin ko po ang Exodo 25:30. Ang mga tinapay na handog ninyo sa akin ay ilalagay ninyo sa mesa sa harapan ko. 31 na po, gumawa kayo ng ilawang yari sa purong ginto. Ang patungan at tagdan nito yari sa pinitpit na purong ginto. Ang mga palamuti nitong bulaklak, ang buko at mga talulot ay parang iisang piraso. 32, 33, lalagyan mo ito ng 6 na sanga, 3 sa magkabila. Bawat sangay, lagyan mo ng 3 magagandang bulaklak na parang almendra. May usbong at may talulot. Hallelujah. 34, ang tangkay naman ay lagyan mo, excuse me po, lagyan mo rin ng 4 na bulaklak na tulad ng nasa sanga. At 5, lalagyan mo ng usbong sa ilalim ng mga sanga, isa sa ilalim ng bawat 2 sanga. 34, ang tangkay naman ay lagyan mo rin. At 36 na po pala. Ang mga usbong, mga sanga, at ang tagdan ng ilungan ay gagawin ninyong isang piraso na gawa sa purong ginto. Hallelujah. 37, gagawa kayo ng 7 ilaw para sa mga patungang ito. Iayos ninyo ito upang ang liwanag nito ay nasa harap ng ilawan. 38 hanggang 40 po ang pang-ipit ng metsa at ang patungan ay dalisay na ginto rin. Sa lahat ng ito ay 35 kilong purong ginto ang gagamitin ninyo. Sundin mong mabuti ang planong ipinakita ko sa iyo sa mundo. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita at tayo po ay dadako na sa ating bubulay-bulay, sa ating morning devotion. Ang ulitin ko po, ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulay ay kahalagahan ng tabernakulo bilang sentro ng pagsamba. At tayo po ay magpapasimula sa ating pagbubulay-bulay sa bawat talata. Doon sa Exodo 25, talatang 9, ay ang ukol po sa sanktuaryo. Ibinigay po ng Diyos kay Moises ang tagubilin tungkol sa tabernakulo, ang espiritual na simbolo kung saan at ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Magsisimula tayo sa 8 hanggang 9. Ang sabi po ay, ipagpapagawa mo ako ng sanktuaryo na tirahan kong kasama nila. Ang sanktuaryo at ang lahat ng kagamitang
ilalagay roon ay gagawin mo ayon sa planong ibibigay ko sa iyo. So, ang pagpapagawa po ng sanktuaryo ay kailangang sundin ni Moises ang kung ano ang sinabi ng Panginoon sa kanya. At sabi nga po ay ang layunin kung bakit ang Diyos o si Yahweh ay gustong magpagawa kay Moises ng sanktuaryo ay upang makasama niya ang mga Israelita na ang sanktuaryo ay gagawin doon po sa pinakagitna ng tabernakulo. Ang sabi ay sa talatang 8, ang sanktuaryo isang dakong itinalaga. Opo. Yun po ang sanktuaryo po o sambahan nila sa ilang doon sila magkakatipon-tipon ay isang dakong itinalaga para sa Panginoon upang kanyang manahanan. Purihin po ang Panginoon. Ang Diyos po ay nais niya na siya ay nasa gitna ng kanyang bayan. Purihin ang Panginoon. At sabi ay isang dakong itinalaga ang sanktuaryo po para sa Panginoon upang kanyang panahanan at doon tatagpuin ang kanyang bayan. Titingnan natin ang talatang 22. Ako po ay magbibigay ng mga talata po o numero kung saan matatagpuan ay kung kayo po ay interesado nung ako ay bago sa Panginoon ay lagi akong may notebook na dala at ballpen. Itinatala ko po kung ano ang mga talata na sinasabi ng nagsasalita at iyon ay sinusulat ko at binabasa ko sa bahay. Ngayon naman po ay ang sabi ng Panginoon ay upang ang sanktuaryo po ang layunin ay panahanan niya at katagpuin ang kanyang bayan. Doon po sa talatang 25, 22. Doon kita tatagpuin sa luklukan ng awa sa pagitan ng dalawang kirubin. Doon ko ibibigay sa iyo ang kautusan. Kautusan ko para sa mga Israelita. Noong mga panahon ngayon na kinakausap ng Diyos si Moises ay hindi pa naibibigay ang 10 utos. Kaya nga po, sabi ay doon kita katagpuin sa luklukan ng awa. At ang kalulati ng Diyos ay nasa tabernakulo araw at gabi. At kapag kumilos ang kaluwalhatian ng Diyos, ang Israel ay kailangan ding kumilos. Pinatnubayan sila ng Diyos sa ganitong paraan habang sila ay naglalakbay sa ilang. Naalala ko po, may talata po sa banal na kasulatan na nagsasabi na tayo po ay manglalakbay lang sa daigdig na ito. Sa kasalukuyan, tayo po ay naglalakbay. Ako po ay 88 taon na pinayagan ng Panginoon na maglakbay sa daigdig na ito. Purihin po ang Panginoon. At, excuse po, kapag kumilos ang kaluwalhatian ng Diyos, kasi ang kaluwalhatian po ng Diyos ay ulap sa araw para huwag silang mainitan. Wow, purihin ang Diyos. At sa gabi naman po ay apoy. Kaya nga po, pag kumilos ang ulap sa araw para huwag sila mainitan, ay maglalakbay ang mga Israelita. Tayo naman po ay manglalakbay din sa kasalukuyan. Ngunit kakaiba po, noon, ang tanglaw nila sa gabi ay apoy, ang kaluwalhatian ng Diyos. At ang pinakapayong nila, oh hallelujah, kaluwalhatian ng Diyos ay ulap sa araw kapag sila ay naglalakbay. At ang mga talata po ay kung gusto ninyong isulat, ay andito po sa Exodo 40, 36, 38. At sa mga bilang po,
noong Numbers sa Bible, 9:15-16. Ngayon, balikan po natin ang Exodo 25, talatang 9. Nasa bahagi pa rin po tayo ng sanktuaryo. At ibinigay ng Diyos ang kanyang tagubilin kay Moises para po sa pagpapagawa ng tabernakulo o pansamantalang sambahan nila sa ilang. Hallelujah. Ang mga ang mga materialis po na ginamit sa pagtatayo at ang mga simbolo po o kahulugan nito ay na isinulat ko rin po. Una po, ang gagamitin ay ginto. Ito ay kumakatawan sa kadalisayan at karangalan at sa kapangyarihan ng Diyos. Wow! Purihin po ang Panginoon. Ang ginto po ay kumakatawan sa kadalisayan at kalwalhatian ng ating Panginoon. Kadalisayan, karangalan, kapangyarihan ng Diyos. Pangalawa po, ang pilak po, ang simbolo ay pagtubos. Hallelujah. At paglilinis. Maalala po natin sa paliwanag na ito na ang ano po, ang simbolo ng pilak ay pagtubos. Tayo po ay tinubos ng dugo at buhay ng ating Panginoong Yesus. At sa pamamagitan po ng kanyang sa pamamagitan po ng pag-agos ng kanyang banal na dugo doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo ay nilinis ang ating mga karumihan. Nilinis ang ating mga kasalanan. Purihin po ang Panginoon. Yun po ang kahulugan ng pilak. Simbolo ng pagtubos at paglilinis. Hallelujah. Tunay nga po na tayo ay mahal na mahal ng Diyos. Hallelujah. At pangatlo po, tanso ay kumakatawan sa lakas at katatagan. Hindi lamang po tayo tinubos, hindi lamang po tayo nilinis, kundi yung kapangyarihan ng Diyos ay nasa atin. Binigyan niya po tayo ng lakas. Binigyan niya po tayo ng katatagan. Opo, sa kalagayan ko po ngayon bilang 88 na dinaanan ng bagyo ang buhay namin sa pagkawala o ang pag-uwi ng isa kong anak na masyadong nakatalaga ang kanyang buhay para sa kanyang ina kasi ang kanyang ama ay kinuha na ng Panginoon pero nakapagsisi at tumanggap sa kanya ay 1986 pa po. Kaya nga po, binabahagi na niya tayo ng lakas. Binabahagi na niya po tayo ng katatagan. Purihin po ang Panginoon. At pang-apat po, ang iba pang materyales tulad ng lino, balahibo ng kambing, at balat ng tupa, ay may mga simbolo rin na nagpapakita ng pagiging handa ng mga Israelita na maglingkod sa Diyos. Ngayon, pag narinig natin yung maglingkod ay tatanungin natin ang ating sarili. Kasi kung paano ang ating Diyos na makapangyarihan ay nagtalaga, ibinigay ang buhay ng kanyang kaisa-isang anak, nagtalaga ng tagapagligtas para sa atin upang tayo ay muling makapanumbalik sa kanya, ay ako po kaya ba? Ako po kaya ay nakahanda rin na maglingkod sa Diyos. Opo, nalungkot po ako, 2 Sabado na wala ako. Pero talaga naman pong kitang-kita ng Panginoon ang puso ko na gustong-gusto ko po na makiisa sa inyo sa ating morning devotion pag-araw ng Sabado. Salamat sa Panginoon na ngayon binigyan na naman niya ako ng pagkakataon. Hiram na lakas
hiram na hininga kasi yung aking paghinga ay yun ang problema at pag nahihirapan na akong huminga, ayaw ko ng oxygen, ay hinihingi ko sa Panginoon na, Panginoon, dugtungan mo po ang aking paghinga. Kasi habang humihinga ako, gusto kong maglingkod sa'yo. Kaya nga po, at purihin po ang Panginoon, ulitin ko po, ang iba pang materyales tulad ng lino, balahibo ng kambing, balat ng tupa, at ay mga simbolo rin po na nagpapakita ng pagiging handa ng mga Israelita na maglingkod sa Diyos. Opo, nang makilala ko po siya, itinalaga ko ang buhay ko kahit ako mamatay. Maglilingkod ako sa kanya. Kasi, naramdaman ko yung matinding pag-ibig ng Diyos nang malaman ko ang kahulugan ng Juan 3:16. Ganyan na lamang. Walang ganong uri ng pag-ibig ang tao na gustong yakapin ng Diyos ang buong sanglibutan. Kung maaari lang na iyon ang kanyang kalooban ay manumbalik ang lahat ng tao sa kanya. At pangalawa po ay naroon ang kaba ng tipan. Wow, touch na touch ang puso ko dito sa sinasabing kaban ng tipan. Iyon po ay isang kahon na gawa sa kahoy na akasya at pinahira ng ginto. At ang tawag po ay kaba ng tipan. Ito ay naglalaman ng 2 tapyas na bato na may nakasulat na 10 utos. Pupurihin ng Diyos. At dito po sa bahaging ito ng pakikipag-usap ni Moises sa Diyos ay ibinibigay ang 10 utos na ayon sa Exodo, 32:16, ang Diyos mismo ang sumulat. Paano hindi ako masyadong maaapektuhan ng talatang ito kasi ang sabi ng iba, ang Biblia ay imprentado lang po, gawa sa imprenta. Opo, totoo yun. Pero ang pinagmulan, ano ang ugat? Paano natanggap ang 10 utos? Si Moises po ay binigyan ng Diyos ng 2 tapyas na bato na doon ay nakasulat ang 10 utos na ayon dito sa Exodo 32:16, ang Diyos mismo ang sumulat. Kaya masyado ko pong iginagalang ang Biblia sapagkat ito ay salita ng Diyos. Nung bago ako sa Panginoon, nakikita ko ang ibang mga kababaihan ay ang kanilang Biblia ay may nakalagay na suklay o kaya ay mga resibo ng ilaw, kung ano-ano pa. At kung ano-anong ipinapatong. Ngunit ako, sabi ng anak kong isa, ay nanay, eh, hindi naman tama, parang hindi tama. Parang hindi tama ang ginagawa ko. Pero yun ang nararamdaman ko sa puso ko. Igalang ang salita ng Diyos. Ito po, Exodo 22:16, ang sabi po, ang Diyos mismo ang sumulat ng salita ng Diyos. At ito po ang talata, matapos sabihin ni Yahweh kay Moises, ang lahat ng ito sa bundok ng Sinai, ibinigay niya rito ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng kautusan na siya, ang Diyos mismo, ang sumulat. Purihin ng Panginoon. At ang talata po ay nakikita natin sa Exodo 32:16. Ngayon, tayo po ay naroon pa rin sa talatang 9 at ngayon ay andito pa rin po tayo. Ito po ang dako kung saan ang Diyos ay naglaan ng kapatawaran sa mga makasalanan sa pamagitan ng dugong hain. At ang talata po ay makikita natin sa Exodo 29:10. Kapag ipinatong na ng mga saserdote ang kanilang kamay sa ulo ng turete o hayop o toro, ay
Ito po ay sinasagisag, yung pagpapatong po ng kamay sa ulo ng hayop ay sinasagisag nito ang pakikiisa. Pakikiisa ng hayop. Habang ipinapatong ang kamay ng mga saserdote, nakikiisa sa hayop ang pagsasali ng mga kasalanan ng bayan sa hayop. Kaya ang turete o toro ay naging kahaliling hain. Excuse me po. Ni Kristo. Siya ang naging isang handog para sa kasalanan. At kung titingnan natin, ang talata po ay nasa Galacia 3:13. Pasensya na po, hindi ko na po naisulat. At gusto ko na lang ibigay sa inyo para ah, mabasa po ninyo na talaga namang nagbasa po ako. Sabi doon ay, ah, excuse me po, Galacia 3:13, tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y magdusa na parang isang isinumpa sapagkat nasa saad sa kasulatan, isinusumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Ang literal po palang pinagpakuan sa katawan ng ating Panginoon ay hindi yung krus, kundi pangkaraniwang kahoy. Ang ating Panginoon. Ipinako sa magaspang na kahoy. Purihin po ang Panginoon. At ang tinutukoy po nito ang kalangitan, yung sinasabi na talatang yon ay sabi ay tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y magdusa na parang isang isinumpa sapagkat nasa saad sa kasulatan isinusumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Nung mga panahon yon na napakalupit ang mga Romanong sundalo ay kasumpa-sumpa na tao, napakasamang tao ang ipinapako sa krus. Kaya nga po, ang talata po ay nandun po sa Hebreo 9:11 hanggang 12. Sabi po, tinutukoy nito ang kalangitan, ang makalangit na tabernakulo kung saan nabubuhay magpakailanman ang ating walang hanggang saserdote na si Kristo upang manalangin para sa atin. Naalala ko po ang sarili ko doon sa panahon ng kalungkutan, buong buwan ng Hulyo, Agosto, hanggang September, hanggang magkasakit na nga po ako ay ah, ah, ang kaaliwan ko ay si Jesus ay nananalangin sa akin. At iniisip ko, ang Panginoong Yesus ay nasa kabilang silid lang. Kasi, yun ay kaaliwan ng ating sarili. Isipin natin ang pinakamaganda at pinakamabuti. Ulihin ng Panginoon. Ito ay tumutukoy sa pangwakas na pagtutubos ng Diyos kung saan ang bagong langit at bagong lupa ay darating. Ang tahanan o tabernakulo ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan nila, makakapiling nila natin ang ang Panginoon ng palagian. Purihin ng Diyos. Alam po ba ninyo na kapag ako ay nagbabasa ng salita ng Diyos, lagi kong isinasaling ang sarili ko, ang pamilya ko, namin, purihin ng Diyos. At yun po ay, kung gusto nyong basahin, ay nasa pahayag o Revelation 21, talatang 3. Balikan po natin ang Exodus 25, Gs. Pag-usapan naman po natin ang kaban. Ang kaban po na nasa loob ng tabernakulo, ito ay kabang inilagay doon ni Moises ang 10 utos. At makikita naman natin sa Exodo 25:16 at 22. At ang tungkod ni Aaron, makikita naman natin doon sa mga bilang o numbers 17:10. Kabanatang 17, talatang 10. At kung titingnan naman natin ang
Ah, excuse me po. Ang bagong tipan ay Hebreo 9:4. Sa ibabaw nito ay may taklog, yung pong kabanang tipan. Sa ibabaw nito ay may taklog natin na tinatawag na luklukan ng awa. Talatang 17. Nakapirmi sa magkabilang dulo ng luklukan ng awa ang dalawang inukit na kirubin. Ang kaban ay inilagay 17 hanggang 18 po ang talata. Ang kaban po ay nakapirmi po sa magkabilang dulo ng luklukan ng awa ang dalawang inukit na kirubin. Ang anghel po yun na ang kaban, talatang 18 po, 17, 18, ang kaban ay inilagay sa dakong kabanal-banalan ng tabernakulo. Kabanatang 25, 26-34, at sumasagisag sa trono ng Diyos kung saan ang punong saserdote ay tumayo, minsan 1 taon sa araw ng pagbabayad sala upang wisika ng dugo ang luklukan ng awa upang pagbayaran ang di sinasadyang mga kasalanan ng mga tao sa nakaraang taon. Napakabuti ng ating Diyos. Lagi siyang may nakalaang pagpapatawad. Kahit yung nakaraan na, yung mga kasalanan hindi natin sinasadya, yung mga kasalanan na, nagawa ko ba yun? Kung minsan naiisip natin, ay, yun po ay doon po sumasagisag sa trono ng Diyos kung saan ang punong saserdote ay tumayo minsan sa 1 taon sa araw ng pagbabayad sala. Parang nakakalungkot, ano po? Minsan lang 1 taon, pumapasok ang punong saserdote para magdala ng dugo na iwiniwisik para sa kasalanan ng mga tao. Samantala ngayon po, naipanganak na ang tagapagligtas. Hallelujah! Hindi po ba isang kagalakan natin na mga nakakilala sa Kanya na nagbabasa ng Kanyang salita? Kaya kailangan po nating basahin ang salita ng Diyos para alam natin. Kagaya nitong mga sinasabi ko sa inyo, wala naman po akong masasabi kung hindi ko nabasa. Ang inyong hamak na lingkod ay hindi nakapag-aral ng matagal sa Bible School. Ako po ay nakapag-aral lamang sa pamamagitan ng aming professor sa Bible School noong medyo bata-bata pa ako na dinala niya ang Bible School sa church o worship center. Nabanggit ko po ang church. Tandaan natin mga minamahal na tayo ang church. Tayo ang iglesia. Kasi ang Espiritu ng Panginoon ay nananahan sa atin. Hindi sa malalaking building. Pero ang tabernakulo po ay nilaan ng Diyos. Noong una pa sa paglalakbay ng mga Israelita sa ilang na doon natin kakatagpuin ang Diyos. Doon kinakatagpo ni Moises ang Diyos sa tinatawag na luklukan ng awa. Pero ngayon po, dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Yesus, ay nabuksan na po ang tabing ng tinatawag na kabanal-banalang dako ng sanktuaryo, tabernakulo o church. Ngayon po ay makakadirekta na tayo, makakalapit na tayo sa Diyos. Ano mang oras na kailangan nating lumapit, humingi ng tawad, humingi ng awa, humingi ng habag para sa ating pamilya, at lagi pong muli ang aking sarili. Pagnoon, sasabihin ko, ito po ang aking sarili ngayon. Si Dianelia, yun po ang buong pangalan. Dianelia ay naniniklod ang puso sa iyo, bagat hindi ko na kayang lumuhod. yung puso natin, pwedeng manikluhod sa Diyos. Purihin po ang Panginoon. Kaya nga po, kung titingnan po natin, ang dakong kabanal-banalan po ng tabernakulo na ginawa sa ilang sa pamagitan ng
pag-uutos ng Diyos kay Moises sa tulong ng mga taong kasama niya, ni Aaron at ng iba pa, ay mayroong tinatawag na ah, kabanal-banalang dako. Minsan lang isang taon, pumapasok doon ang ah, pinakapunong saserdote. At meron tayong punong saserdote na pumasok saan? Sa langit. Purihin ng Diyos para siya po ay maging tagapamagitan natin. Kaya nga pa nabasa ko po sa banal na kasulatan, siya ay nabubuhay magpakailanman para po maging tagapamagitan niya tayo mula sa Diyos at sa atin. Nananalangin tayo. Nananalangin ang Panginoong Yesus para sa atin. Purihin po ang Panginoon. At tingnan natin itong dalawang tapyas na bato. Ang sabi, ang dalawang tapyas na bato na ito ay patutuo sa kung saan inukit ang 10 utos na tinanggap ni Moises sa bundok ng Sinai. At yun po ay, baka gusto niyong isulat, Exodus 31:18. At dadako na po tayo sa tinatawag na luklukan ng awa dito po sa Exodo 25, talatang 17. Ang sabi po doon, ang luklukan ng awa ay ang luklukan ng awa ay taklog ng kaban. Dito nagwisik ng dugong handog ang punong saserdote para sa kabayaran ng mga kasalanan. Ang mga gawaing ito ay sumasagisag sa mahabaging pagpapatawad ng Diyos. Opo, tunay po na ang ating Diyos ay laging may nakalaang pagpapatawad. Kahit ang daddy po ni Bishop Armando ay tumanggap sa Panginoon noong pagkaraan po ng 25 taon. Ang tagal ano po. Pero hindi po ako nanghina ang loob. Bagamat sa loob ng 25 taon, napakarami ng kahirapan ang nangyari, apektado ang aming mga anak. Pero ang salita ni Bishop Armando sa akin, Nanay, walang namatay sa amin. Ano po? Opo. Buong-buo sila na lumaki. Sila po ay 8. Ngunit ngayon nabawasan na ng isa. Pero purihin ng Panginoon, hindi na wala, kundi siya ay umuwi lamang sa Panginoon. At balang araw ay magkikita-kitang muli. Kaya nga po, ang luklukan ng awa ang nakataklog sa kaba ng tipan, dito nagwisik ng dugong handog ang punong saserdote para sa kabayaran ng mga kasalanan. Ang mga gawain ito ay sumasagisag sa mahabaging pagpapatawad ng Diyos. At naroon po yun sa Roma 3:25. Sa gayon, itinuturo ng luklukan ng awa at ng dugo ang nakalaang kapatawaran para sa mga makasalanan sa pamamagitan ng pagbabayad salang hain ni Kristo. Noon po, nung mga panahon yon sa panahon ng mga Israelita, ay hindi sila nagkukulang sa paghahandog ng dugo. Pero dugo ng mga hayop. Pero sa puri ng Diyos, ipinanganak na ang tagapagligtas na isinali ng Diyos ang ating mga kasalanan sa Kanya. Ibinigay ng Diyos ang kasalanan ng buong sanglibutan. Ipinapasan kay Jesus upang tayo po ay lumaya at mapatawad ng Diyos at makapanumbalik sa Kanya. Kaya nga po, yung mga tao na tumatanggi sa kaligtasan na ino-offer ng Panginoon sa kanila, kahabag-habag. Kasi ang sabi ng Juan 3:36 is, kapag tinanggihan natin yun, wala nang ibang hain, hindi na mamamatay uli si Jesus sa krus. Minsan lamang siyang namatay at magpakailanman. At ang handog na yon ay pang kalahatan na maaari nating tanggapin ng walang bayad. Libre po. Ang ibig sabihin, manampalataya lang. Manampalataya. Ano ang ibig sabihin ng manampalataya? Paniwalaan.
Yung ginawa ni Jesus sa krus doon sa bundok ng Kalbaryo ay yun lamang ang paraan ng Diyos para tayo ay maligtas at makapanumbalik sa Kanya. Kaya nga po, ang mga talata po dito, sa gayon itinuturo ng luklukan ng awa at ng dugo ang kapatawaran para sa mga makasalanan sa pamagitan ng pagbabayad sala ng hain ni Kristo. Iba po ang dugo ng hayop na ah, ibinubuhos doon sa altar sa luklukan ng awa. Iba naman po ang dugo ni Jesus na umago sa krus sa bundok ng Kalbaryo na pangkalahatan. Purihin po ang Panginoon. At yun po ay nasa Roma, pag sinong isulat. Roma 3:21 hanggang 25, Hebreo 4:14 hanggang 16. At tayo po ay tumungo na sa Exodus 25:18. Tingnan po natin ang sinasagisag ng dalawang kirubin. Ang dalawang kirubin po ay nililok na anghel na umaaligid sa trono ng Diyos sa kalangitan. Oh, hallelujah. Ibang-iba siguro, kapag nandun na tayo, makakita tayo ng anghel na lumiligid sa trono ng Diyos. Hallelujah. At yun po ay matatagpuan natin sa Hebreo 8:5. At Revelation, Hebreo 8:5, Revelation 4:6 at 8. At yun daw po ay simbolo ng presensya at paghahari ng Diyos sa kanyang bayan dito sa lupa. Hallelujah. Unang Samuel 4:4, ikalawang Samuel 6:2, ikalawang Hari 19:15, ang kanilang pwesto sa ibabaw ng kaban ay nagpapatunay po na sa kasalukuyang nagpapatunay po sa katotohanan ang Diyos ay mananatili lamang sa kanyang bayan. Tayo po ang bayan ng Diyos. Katunayan, sa katotohanan, ang Diyos po ay mananatili lamang sa kanyang bayan habang ang paghahandog ng dugo ay ginawa at ang bayan ay nagsumikap na makasunod sa mga utos ng Diyos. Iyon lang naman po ang hinihingi ng Diyos sa atin. Nung ako ay bago sa Panginoon, napakahirap. Napakahirap sundo. Bakit po? May hadlang. May hadlang po ba sa inyong buhay? Alam po ba ninyo na aalisin ng Panginoon ang hadlang? Bagamat talagang pinayagan ng Diyos na 25 taon bago naalis ang hadlang. 25 taon, December 27, 1985, tumanggap si Mr. Cruzem sa Panginoon. Nagpatotoo sa worship center, hindi church, tayo ang church, tandaan natin. Ay umiyak ang aming pastor dahil alam niya ang hirap na pinagdaanan ko bago dumating ang araw na yon na napakalaking kagalakan ng mga anghel sa langit sa isang kaluluwang nagbabalik loob sa Diyos. Kagalakan sa aming pamilya dahil alam ng mga anak ko na magiging masaya na akong maglingkod sa Panginoon na malaya. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Purihin po ang Diyos. At ang pag-aandog po natin ngayon ay hindi na isinasagawa ng punong saserdote sapagkat binigyan tayo ng isang makapangyarihang saserdote ng ating kaluluwa na walang iba kundi si Jesus na pumasok sa langit. Minsan at magpakailanman, nabubuhay siya para mamagitan sa atin. Meron po bang hadlang? Aalisin ng Panginoon yun. Kailangan lamang natin na magsikap. Ang sabi po, nagsusumikap na makasunod sa mga utos
ng Diyos. Napakahirap po sumunod. Pero pag ang Diyos ay ating kaakbay sa buhay, ang kapangyarihan ng Santong Espiritu ay ginagabayan tayo. Mahirap nga po, pero mayroong tagumpay. Nandito na po tayo sa Exodo 25, talatang 30. Ito po naman ay mga tinapay na handog. Ang tinapay na inilagay sa ibabaw ng mesa ay kumakatawan sa presensya ng Diyos. Presensya ng Panginoon na habang buhay na nagpapalakas sa Israel. At yun po ay sa Leviticus 24:5 hanggang 9, Isaiah 63 verse 9. Tumuturo ito kay Kristo, ang tinapay ng buhay. Tingnan natin ang Exodus 16:4, Mateo 26:29, Unang Korinto 11:24 at 25 yun na ginagamit natin sa panahon ng ating pagtanggap ng huling hapunan. At Unang Korinto 10:16. At sa atin pong pagtatapos, nainip na po ba kayo mga minamahal kay Kristo? Ay pag-usapan po natin ang ilawang ginto. Wow! Purihin ng Panginoon. Doon sa tabernakulo ay mayroong ilawang ginto. Ang ilaw po ay may 7 ilaw. Ang ilawan po ay may 7 ilaw na nagbibigay liwanag sa loob ng tabernakulo. Ang nagniningas na ilawan ay sumasagisag sa liwanag o presensya ng Diyos sa kalagitnaan ng kampamento. Hallelujah! Alala ko po, kapag sama-sama ang mga Kristiyano na nagpupuri, sumasamba sa worship center, ay parang nasa isip ko po na ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan, samantalang ang mga Israelita ay nasa ilang, ay nasa kalagitnaan nila ang presensya ng Diyos sa kampamento nila. At Jeremias 25:10, Tribulation o Pahayag 21:22, at Kabanatang 22:6. Nagtatapos na po tayo. Ang Exodus 25 po ay isang mahalagang kabalata sa Biblia dahil nagbibigay ito ng malalim na pag-unawa sa pagsamba ng mga Israelita. At kung paano sinikap ng Diyos na pangunahan sila, kung paano siya sasambahin, at kung paano alam ng mga Israelita na siya ay nasa kalagitnaan nila, ay mararamdaman natin na ang Diyos ay tunay na nagmamahal sa kanyang bayan. Sa kalagayan natin sa ngayon, natutunan natin ang kahalagahan ng tabernakulo na sentro ng pagsamba sa Diyos ay ang tinatawag ng lahat na church. Pero liwanagin natin, ano po mga kapatid? Ang church po ay tao. Tayo po ang iglesia. At ang pinagkakatipunan natin malaking building ay tinatawag natin worship center. Kaya nga, ang worship center po, yun ay inilaan din ng Panginoon sa atin dito habang tayo ay naghihintay sa ating Panginoong Hesus, ay na pagtitipon-tipunan ng mga tinubos hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesus sa rapture. Nakahanda na po ba tayo? Paghanda po tayo, mga minamahal na kapatid. Rapture o pagdagit. At nananampalataya ako sa aking puso na kung binabasa natin ang salita ng Diyos, mauunawaan natin na ang Diyos ay mamamalagi lamang sa ating kalagitnaan kapag tayo ay natutong magsumikap na sumunod. Purihin ang Panginoon. Ngayon, hiwalay po ito sa ating paksa, ang rapture o pagdagit. Babanggitin ko lang po ang ilang talata. Paalala lang po,
Mahal na mahal po kayo ng Diyos at mahal na mahal ko po kayo. Kahit hindi ko po kayo nakikita. Purihin po ang Panginoon ay nakikita naman po tayo ng Panginoon. Ang mga tanda po ng pagbabalik ng ating Panginoon at pagdating niya ay makikita natin sa Mateo 24:3 hanggang 14. Mga tanda po yun. Sa talatang 24:12, lalagkanap ang kasamaan. Opo, mga minamahal, sa loob po ng 38 taon ng aking anak na si Lily sa Amerika, ay kayang-kaya niyang bumili ng pinakamalaking television. Wala po siyang television. Meron po silang mag-ina. Meron po siyang kaisa-isang anak dahil namatay na po ang kanyang asawa. Ay meron po silang maliit na radyo at doon nila pinapakinggan ang salita ng Diyos. At dito naman po, nung dumating po ako sa Amerika, 1999 ay wala rin pong television. Walang television. Ayaw rin nga ng anak ko ng cellphone dahil marami siyang nakikitang pangit. Ang ugali ng anak kong yun, ang gusto niyang makita ay puro lang maganda tungkol lang sa Panginoon. Sa TV, sabi niya, nanay, makakakita tayo dyan ng mga hindi kaaya-ayang panuulit. Ngayon, ang mga tanda ng pagdating ng ating Panginoon, o katapusan, sabi nga ng Panginoong Yesus, katapusan ng mundo, ay Mateo 24:3 hanggang 14. At sa talatang 12, lalaganap ang kasamaan. At kung paano sinabi ng Panginoong Yesus tayo maghanda, nandun po naman sa Mateo 24:42 at 44. At doon naman, ang huling talata po, Lucas 21, pakisulat po kung gusto ninyo. Sa Lucas 21, 34, 36. Ang sabi doon ay baka tayo ay malunod sa kalasingan o ano pa, may sinasabi pa doon na baka tayo po ay abutan na hindi handa. Kahabag-habag lang po ang maabutan na hindi handa at maiiwan sa sanlibutan. Sabi doon sa 24:21 ng Mateo 24:21 ay magdaranas ng kahirap-hirapang hindi pa nararanasan mula ng lalangin ng sanglibutan niya ngayon. At doon tayo nagtatapos. Paalala lang yan, mga kapatid. At yun ang ginagawa ko sa aking mga anak. Paalala, paalala. Purihin ng Panginoon. Kahit sabihin nilang may isa akong anak, Noy naman, tanda-tanda ko na. Paalala pa ng paalala. Aba, maganda po yung salitang paalala sa mga taong parang nakakalimot. At alam ko po, mga minamahal na kapatid, kamanggagawa ng Diyos, at mga minamahal na pastor, puring isa pong napakalaking pribilehiyo ang ginawa ng Diyos na ang aking mga apo, mga anak ni Bishop Armando, ay isinali ako sa ganitong gawain pag bubulay-bulay sa morning devotion. Salamat sa buhay nila, si Pastora Charis, ang aking apo na si Caris. Ulihin ang Panginoon. Tayo po ay muling manalangin at bago po tayo manalangin ay binabati ko ang lahat ng mga nakaisa ko ngayon sa pagbubulay-bulay sa morning devotion. Maraming salamat mga minamahal na kapatid na ibinalik ng Diyos ang aking boses, na ako'y hinang-hina, ngayon may boses. At purihin ng Diyos, binalik din niya yung aking lakas. At alam po ba ninyo, sama niyo sa prayer na ako po ay nananalangin na humayo. Kasi may isang lugar dito sa Maragondon, ang tinatawag kong Gulod, ay nagpasimula kami ng gawain doon ngayon.
Hindi ko po alam kasi ayokong manghula kung ano ang naging dahilan ng pagkahinto. Ayoko namang mag-isip ano po. Hinahayaan kong ang Diyos lamang ang nakakaalam kung anong naging dahilan. Pero nangangarap po akong muling magpatuloy ang gawain doon dahil maraming tao po sa gulo dito sa Maragondon. At palengke ng Maragondon. Purihin ng Diyos ang aming buong kapaligiran. Isama rin ninyo sa, sa panalangin kasi kailangang maabot sila. Huwag tayong maging masaya na isang araw. Dadalhin tayo ng Panginoon sa piling niya. Isang araw, sasalubungin natin siya sa alapaan. Tapos, ang iba ay maiiwan. Tayo manalangin namin Ama at aming Diyos. Kilala mo ang aming mga kapatiran na nakaisa ko ngayon sa morning devotion. Kilala mo ang aming mga pastor na nangangailangan ng panalangin. Kilala mo sila, Panginoon. Purihin ang Diyos. Ang aking anak na si Bishop Arman ay nasa Thailand. 4 na bansa ang kanyang pupuntahan at ng kanyang mga kasama. Amay, dinadalangin namin sa iyo ang mga pastor na humahayo, ang mga pastor na nagmimisyon, ang aming mga pastor na nanatili sa Pilipinas, pero patuloy na ginagamit mo sa iyong malawak na ubasan. Ang aming mga pastor sa ang ating mga pastor na uh, pinapangunahan ni Bishop Armando at ni Pastor Lito, Pastora Charis sa Miracle International ay ipanalangin natin sila. Ang mga manggagawa, ipanalangin po natin ang Naik Worship Center, ang aming mga pastor doon. Purihin ng Diyos. Ang aming mga manggagawa, ang napakasisipag humayo. Salamat. Salamat sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataon na makapagpatuloy na maglingkod sa iyo. At makapagpatuloy na ibalita ang aming Panginoong Jesus na siya ay nagliligtas. Siya ay nagpapatawa ng mga kasalanan, siya ay nagliligtas at darating. Darating na. Ama, ang loob ng iyong banal na dugo ang hinihingi po namin sa aming mga pastor sa Miracle International Fellowship at sa Naik Assembly sa Church of God Fellowship sa iba't ibang po na mga ministry. Kilala mo silang lahat. Pangunahan mo sila, gabayan mo sila, pagpalain mo sila. At ang aking mga kamanggagawa, mga pastor, mga masisipag na manggagawa ng mga fellowship. Nadalangin ko po ano man ang pangangailangan nila. Tagpuin mo ang pangangailangan nila. Kung merong may sakit, patuloy mong hipuin at pagalingin. Kasi hindi namin kalilimutan ang iyong salita, Exodus 15:26. Sabi mo, ako si Yahweh, ang inyong manggamot. At pinapatunayan ng sulat ni Pedro, 1 Peter 2:24, na sa mga latay ni Jesus na nagsigaling kayo. Gaya ko po, nagpuntang hospital, 3 weeks din, na nasa bahay sa bed, wala sa hospital bed. At pinupuri ka namin, Panginoon, pinapasalamatan namin sa pag-ipo mo sa mga pastor na may sakit. Purihin ka, Diyos. At sa mga kapatiran sa iba't ibang fellowship, ano man po ang pangangailangan, kilala mo sila. Walang lingid sa iyo. Abutin mo sila, Panginoon. At kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat. Salamat sa lahat ng nakisama ngayon sa aming pagbubulay-bulay sa morning devotion.
Ibalik mo sa kanila ang ibayong pagpapala at pagnanais na makasama namin. Lagi pa. Salamat po, Ama. Purihin ko, Diyos. Salamat kay Pastora Charis ng Matiaga at tumutulong sa akin. At ibabalik namin ang lahat ng papuri, pasasalamat. Sa matamis na pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen po. Hallelujah. Sorry po. Purihin ng Panginoon. At doon po sa mga nakiisa, sa lahat po ng ah, sa lahat po ng mga nakapakinig, nanood. Happy birthday sa aking anak na si Apo. Aking Apo. Ano dates po? Ano dates? October 5 po. Wow! Ngayon ay kaarawan ng aking Apo. Si Guapo. Si Dykes o Armando Cruzem, the fifth. Ayun, siya po yun, ang 5. Happy birthday, Apo. God bless. Hallelujah. And many more happy and merriest birthdays to come. Teacher Bell and family, Sister Marie Chris, Tanggo, Tagudan, at Linia Di Jesus, Kasaul, wow, ang gandang pangalan. Elena Pascual, hallelujah, Suset Tumama, Pastora Juanita Untok. Ay, Pastora, kumusta po? Joanna Pigallardo, Gia Bulaw, Apo, Caris, Imbisan and family, pag-iingat kay Bishop Armando and company, wow, Marie Cruzem, Lucel, hallelujah, Pastor Lito and family, LP and family, Cherry Ronyo and family, wow, ang galing naman nila, pamilya. Pagpalain po kayo ng Diyos. Alam po ba ninyo, pag nababasa ko ang mga pangalan ninyo na nakinig, nagtiyaga kay Nanay Nelia. Pero hindi kayo nakinig sa akin, kundi sa Panginoon. Ay, lalong nagbibigay ng kalakasan sa akin na sana magawa ko pa. Opo. Sana magawa ko pa ito. Cherry Ronyo and family, Lovely Ramirez, Christine and Paul, wow, nasa Amerika itong mag-asawang ito na apo ko. Jen Herrera Pascua, Hazel, ay, alam mo ba Hazel, nung makita kita nung Sunday, gusto kitang kausapin. Kaya lang, nahihiya akong lumapit sa'yo. Gemma Piscasio de la Cruz, Elizabeth Kagayungan. Ang gundo naman ng apelido. Lorna Gayas. I-bless kayong lahat ng Diyos, pagpalain ang buhay nyo, at patuloy tayong makapaglingkod sa Panginoon hanggang sa pagbabalik ng Panginoon Jesus. Amen po, mga kapatid. Purihin po ang Diyos. Have a nice day po. Hallelujah.